Tinitigil na nga ba ng Canada government ang pagkuha ng mga temporary foreign applicants or temporary foreign workers para sa mga Canadian employer dito sa Canada? Laging taasan mo lang ang pangarap. Ulit ba ng Canada ang kasama? Ang ginawa lamang po ng Canada Immigration ay binabawasan nila at pinipigilan nila ang mabilis na pagdami ng temporary foreign workers para protektahan din yung mga kanilang mga lokal o kanilang mga citizens sa ganitong competition. Ano po? Hindi po sinasabi ng Canada Immigration na isinasarado na nila ang kanilang pintuan para sa mga temporary foreign workers. Ang sabi lamang po nila is reduction. Ano po? At ang programa nga na kanilang napili ay para lamang doon sa mga low wage stream, kung saan ito ay sinasabi nga ng karamihan na maraming naabuso at nagiging daan din ng mga employer para abusuhin din yung kanilang pag-a-apply o pag-offer na magagandang sahod para sa kanilang mga lokal dito o para sa kanilang mga citizen. At tama po, rights po talaga ng Canada government na bawasan ang mga temporary foreign workers. Pero hindi po ibig sabihin ay isinarado nila or talagang itinigil nila ang pagkuha ng temporary foreign workers. Actually guys, kung kayo ay nangangarap pa rin makarating dito sa Canada, marami pa pong paraan at hindi lamang po dun sa low wage stream kayo dapat mag-focus. Maraming proseso na pwede pang pasukin. Like express entry or immigrant landed ka dito, pwede yun eh. And maaari pa rin kayo makarating dito sa Canada. Guys, pag-aralan nyo yung klase ng mga programa na fit sa inyo, na related sa work experience ninyo, para kung sakaling dumating man yung mga ganitong senaryo ay mapaghandaan ninyo, guys. Hindi po sinasarado ng Canada ang kanilang pintuan, kundi binawasan lamang ang mabilis na pagdami ng mga temporary resident at ang isa sa mga napili nilang programa para dyan na i-close muna nila pansamantala ay ang nasa low wage stream. Para naman magkaroon sila ng pagkakataon na mabigyan ng focus yung magkaroon ng trabaho yung kanilang mga young Canadians. At sa aking pananaw, iilang sektor lang po ng industry ang naapektuhan sa ganitong pangyayari. Especially yung mga nagtatrabaho dyan as food counter attendant, receptionist, retails. Ito yung mga apektado talaga na gustong karamihan ay dapat ay nasa young Canadians po na pupunta ang mga trabaho na ito. Pero guys, meron pa rin mga low wage stream na merong exemption. Na ibig sabihin ay pwede pa rin makapasok dito sa Canada at dapat alam mo to mga industry na ito. Ito ang mga industry na hindi kasama sa suspension at kahit na low wage ka ay may pag-asa ka pa rin makarating dito sa Canada kung nasa industry ka na ito. Agricultural stream, ito yung klase ng labor market impact assessment na may kinalaman lahat sa mga farm job. So guys, pag ikaw ay nasa agricultural stream o yung trabaho mo ay nasa farm, sa manukan ka, nasa dairy ka, basta related into agri-job, ikaw ay makakapasok pa rin dito sa Canada. Pero sabi nga natin, baka ito ay limitado na. Pangalawa po, yung mga nasa healthcare, caregiver. Ayan, hindi rin naman po sinabi na hindi na kukuha ng mga caregiver. Kukuha at kukuha pa rin po ng caregiver kahit na ito po ay nasa under low wage stream. So guys, ito hindi lahat na sinabi ng Canada ay nasa low wage stream. Sinabi din po nila na may exemption yung ibang sektor. Pangatlo, napaka-importante din sa mga Canadian employer, lalo-lalo na pagdating sa food processing. Hindi rin po isinama ng Canada government o ng Canada Immigration ang mga applicant papuntang o yung mga nag-aspire as food processing laborer papunta dito sa Canada. Pang-apat, yung sa education, at ito rin po ay hindi nawala sa low wage stream and may chance pa rin kayo na makarating dito sa Canada. And also, yung mga nasa construction industry, hindi rin po nawala sa low wage stream ang mga ganitong klase ng trabaho na pwede nyong applyan pa rin dito sa Canada at posible pa rin kayo makarating dito sa Canada kung nasa construction industry ang inyong field. Laging taasan mo lang ang pangarap. Ulit ba ng Canada ang kasama?